Okay, pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na eclipse. Ano ba yan? Ano ibig sabihin yan? Ano bang may pangyayari dyan? Pero tanda natin, hindi natin pwedeng inkumpara yan sa panahon ni Kristo ng ating Panginoon sa iyong pagkamatay sapagkat may mga bagay na nangyari noon ay napakahalaga nating tandaan. Okay? Unang-una, sa kamatayan ni Jesus, anong mga nangyari doon? May mga bagay doon na nangyari na hindi ma-explain nila. Okay? Yung pagdilim noon. Itong mga siguro ilang mga nangyari. Unang-una, nung namatay si Kristo, hanggang ilang oras yun. Yung 9 a.m. Nung namatay siya. Pagkatapos noon, ay afternoon hanggang alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ang kadiliman. Kaya nakita natin yung curtain mula sa itaas pababa ay bihirang ang curtain ay solid na solid, walang walang dugtong. Kaya yung nahati yun mula pataas hanggang pababa. So, kakaiba ang mga nangyari noon. Meron pang ilan na magugulat kayo ano pa nangyari doon sa Mateo 27:51. Yan ang nangyari doon sa sanctuary, yung Holy of Holy Place. Ibig sabihin noon, wala nang pagkakaibang Hudyo at wala nang pagkakaiba ang mga Grego. Tapos nagkaroon ng earthquake. Na-split ang rocks. Hindi lang isa, mga rocks. Yung building natural na ma-split yun, pero yung rocks na solid rock at ganun may mga patay na nabuhay. Ito yung mga sinasabi nila, yung mga patriarch. Hindi sinabi lahat, pero yun ay nagpakita sa mga tao kung babasahin niyo yung 4 gospel. Kaya ito mga nangyari noon. Kaya kakaiba yung panahon ni Kristo nung namatay siya. Hindi eclipse yun, talagang yun na pangyayari na nakakapagtaka. Kaya ito naman ang paliwanag ng tao. Nung namatay si Kristo dun sa krus, ang darkness, sabi nila, ito ba yung solar eclipse? Hindi. Iba ang solar eclipse. Pag-liwanag natin, pag-aralan natin. Sabi kasi nila, wala daw special, walang milagro nung nangyari. Binasa ko sa inyong verses, yun na yun talagang kakaiba yun. Ngayon, pag-aaralan natin kung bakit iba to. Itong pagkakaiba. Ang kadiliman ng panahon ng pagkamatay ni Kristo at saka yung kadiliman ng yung total eclipse nitong Monday, April 8, yung yung birthday ko mga kapatid Ay cross, death versus yung total eclipse. Anong pagkakaiba diyan? Ito, yung pamagatay ni Kristo, 3 oras. Ang tagal. 3 oras. Yung panahon ng ito mga record, maraming record dyan 6 minutes ang pinakamatagal, 7 minutes. Tapos sa Antarctica, 1.54 minutes lang. Nung April 8 last Monday ba yan? 5 to sa ibang lugar nga mga 3 minutes, 2 minutes, pero depende sa area kasi pag dumadaan lang yan hindi tumatagal. Pag tumagal yun, ibig sabihin nahinto ang pag-ikot ng mundo. Natin na turn yung veil, yung holy place. Na yung most holy place, nawala na yung Kaya ito yung darating na 7.5 sa July 2086, wala na siguro tayo yan. Ang supernatural, once in a lifetime, katulad ng yung bituin na nag-guide sa mga magi, mga wise men. Ito natural occurrences, different places lang. Talagang umiikot ang mundo. At umiikot din ang buwan sa mundo. Di ba? Ganun yan. Tanda natin yung mga patay na buhay sa grave. Yan ang mga patay yun. Sinabi na nga natin yung mga patriarchal yun. Ang sinasabi nila. Tapos covered from Jerusalem to Egypt. Isipin mo, ang laki ng coverage nun. 3 hours.
parang hindi nag-move ang sun. Tapos nung April 3, 33 AD, namatay si Jesus Christ. A full moon. Walang full moon na may eclipse. Kaya hindi eclipse yun eh. Nung panahon namatay si Jesus Christ, ano yan eh, yung walang dibidura eh. Sineselebrate nyo yun during full moon. Kaya imposible nun. Tapos ang area ng total darkness, ay small coverage lang ang area. Punta dito, dadaan sa meron ko tayo, ipapakita ko sa inyo. Isang area lang, tapos mga 3 minutes, 2 minutes, 4 minutes, siguro pinakauntagan naman 5 minutes nung last April, last week. Yan ang wonders of God's universe na natural occurrences. Pero yung kay Jesus, once. Wala nang record niyan, once lang. It's a miracle. It's God's power showing. Nung namatay si Jesus sa cross, parang pinatay niyo yung sa inyo, pinatay niyo yung ilaw. 'Di ba nung si Kristo ilaw ng sanglibutan? Yan yun eh. Ito nga record sa Luke 23. Yung 6 hours, nagkaroon ng dilim. Ganun din 6 hours hanggang 9th hour. Ilang oras yun? 6 hours hanggang 9 hour. Di yun eh. 3 hours more than, mga kapatid. Yan panahon na yan na namatay si Kristo. Nag-give up yung in your hands, Father, I commit my spirit. Yun ang yan. Ito ngayon ang pag-aaralan natin, yung 12 hours ng Jewish time. Yung 3rd hours, 9 a.m. Maaga pa yun. Dinakip siya, pinako siya sa krus ng 9 hour. Yung 6 hours, nasa krus na siya, nagsasuffer, sobrang hirap na. And tanghali yun. Tapos yung 9 hour, doon siya namatay. Yung 6 hours hanggang 9 hour, madilim. Talagang sobrang dilim. Sabi nung centurion, totoo nga, ito ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos, hindi basta anak lang. Hindi lang basta anak ng tao, kundi anak ng Diyos. Yun ang pagkakaiba. Kaya itong April 24, this occurrence, once lang yan eh. Once? I'm sorry, hindi once, kundi natural occurrences. May schedule yan eh. Yan nung last Monday, nangyari yan. Kaya ibig sabihin, enjoy ang tao sa natural creation of God. No Monday, ganyan, ito nangyari sa North America, Indianapolis, lasted lang 4 to 5 minutes. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Ano ba yan? Ano sabi ng Biblia? It's a phenomenon? No, yung natural yun eh, kasi that's God's creation. It happens every year. Yung some area, makikita nyo may pattern eh. With the pattern, with the design. Anong intelligent design ang creation. Talaga na mangyayari yun. Pati mga it's a sign. Tama. Yun ang nakakalungkot. Ang tao, hindi pa rin naniniwala. Ito mga occurrences na darating. See? Ilang oras yan. Sa Dallas, Texas, we're talking about sa US lang, okay? Yan ang mga ganap nangyayari dyan. Yung sinasabi niyan, 1 minuto at 40 segundo hanggang sa 4 na minuto hanggang 40 segundo. Yan lang yan eh. Yan ang nangyari dyan. So, mga kapatid, ang mahalaga dyan, naniniwala tayo sa God's creation na ito'y talagang nangyayari. Amen?